At sa ating po mga balitang pang-consumer at kalakalan, lusot na sa Kamara ang panukala para po amyendahan nga ang Rice Tariffication Law at maibalik ang ilang kapangyarihan sa National Food Authority. 231 kongresista ang pabor habang 3 na naman lamang ang bumoto laban dito at meron pong isang abstention sakaling maisabatasa. May babalik na po ang kapangyarihan ng NFA sa price stabilization at supply regulation. Papayagan din po ang NFA na i-regulate o mabantayan ang foreign investment daw na pumapasok sa industriya ng bigas at mais. Bukod sa dagdag na kapangyarihan ng NFA, layon din po ng panukalang mabigyan ng otoridad ang Agriculture Secretary na magdeklara ng food security emergency sa mga sumusunod na kondisyon. Kung kulang ang supply ng bigas, kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas at kung biglang sumipa ang presyo ng bigas. Pero kakailanganin daw muna ng Agriculture Secretary ng rekomendasyon mula sa National o Local Price Coordinating Council para ito'y maideklara. Abangan po ninyo bukas ang ating pong edisyon ng Think About It tungkol sa isyong ito. Itinanggi naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nagkaroon ng hacking attempt kaya nagkaproblema sa air traffic management system ng NAIA. Kasunod yan ang pag-cancel sa 3 flights at pagkakadelay ng 12 na pang iba nitong Sabado. Ang paliwanag ni CAAP spokesperson Eric Apolonio, nagkaroon lamang ng glitch ang sistema. Accessible pa naman ang communication, navigation and surveillance at air traffic management system nila. Pero kailangan lamang daw i-update ang software. Alas 11:30 na-detect ang problema pero agad naman daw itong naresolba bandang alas 2 ng hapon. Ito mga kapatid, ito rin po yung ating bibigyan po ng panahon. Ito pong pagkakaantala ng konstruksyon na naman sa MRT-7 sa Bulacan dahil pa rin sa right-of-way issues. Posible daw hong iusog ng San Miguel Corporation ang Bulacan segment ng tren. Sabi ho ng pamahalaan kasi ng San Jose del Monte, Bulacan sa Transportation Department na masyadong masikip ang dadaanan daw po ng linya ng tren. Di ba may advanced, di ba may design ito? Tama. Sa 2027 po ang unang ngang sinasabi na pagtatapos po ng naturang linya. Pero dahil po sa posibleng realignment, maaring ito'y maiurong sa 2028. Alam niyo, pag-uusapan din po natin to bakit ho na naman nangyayari itong isyong ito na right-of-way issue, gayong ito po ay responsibilidad ng Estado. Parang doon sa Skyway Stage 3, 4 years po na delay yung project. Sa simple dang ho na kadahilanan, hindi nagagampanan ng Estado yung obligasyon na sila ang umayo sa right of way. Kaya ho yung kontratista din ay abono ng abono. Kaya yung proyekto delay na ho na naman. Ito ho na naman po yun. Ay nako. Eto naman mga kapatid, sumadsad sa 58 level ang halaga ng piso. Base sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 58.27 kontra dolyar kahapon. Ito ang pinakamahinang level ng piso sa loob ng 18 buwan o mula nung nagsara ito sa 58.275 noong November 2022. Sabi ni Bangko Sentral Governor Eli Remolona, sumabay lamang daw ang piso sa paghina ng ibang currency sa rehiyon. Patuloy raw kasing lumalakas ang dolyar, lalo namang nagpapahiwatig ang US Federal Reserve na matagal pa bago nitong tabasan ng interest rates. Naniniwala ang BSP na hindi nito kailangang protektahan masyado ang piso. Pero manghihimasok lamang sila sa merkado sakaling magkaroon ng excess volatility. Bukod sa piso, bumaba din po ang Philippine Stock Exchange Index kahapon. Natabasan ito na higit sa 49 points nang magsarado po sa 6,600 level. Humina kasi ang market sentiment, bunsod ho naman ng pagbagsak ng piso sa 58 level. Sumabay din po ang PSEI sa paghina ng market sa Asia kung saan binawi rin ang kanilang gains mula po sa mga naunang trading session. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.